Welcome back to my channel. Para sa mga mag-aaral na working o yung tinatawag natin na working student, allow me to tell you na kaming mga guro ay believe sa inyo. Saludo kami sa pagsusumikap nyo. Sa lesson video na to, pag-usapan natin ang mga tips para baka maka-level up pa ang inyong academic performance. Okay, yung mga working student natin dati na professionals na ngayon, may mga success stories na syempre, share with us. Kindly write your comments in the comment section down below para lalo pa nating ma-inspire ang mga mag-aaral na nagsusumikap sa kasalukuyan. Okay, ma'am, ano nga po ba yung mga tips na baka pwede naming makonsider para hindi lang kami nagtatrabaho, kundi nakakapag-aral din kami ng maayos. In short, balanse ang aming pagpa-part-time sa trabaho at ang aming pagiging mag-aaral. Okay, so let's talk about this. Tip number 1, be a planner. So plan your day, your week, your month, your semester, the whole school year. Okay? Iba kasi yung may plano, mas organized. Pwede naman kasing nasa isip mo lang yan, kaya lang, syempre iba yung nakalista. Kapag nakalista, bawas kalimot yan. So, pwede mo yan ilagay sa cellphone, pwede sa reusable paper, pwede sa paborito mong papel, yung kulay na paborito mo, pwede doon para ma-remind ka. At the same time, mai-inspire ka kasi paborito mo nga siya. Okay? So, of course, great planner ka, and great implementer ka nung plan na yon. Kasi darating talaga sa point na parang maburnout ka, pero iba kasi yung nakaplano. Hindi ka dumarating doon sa punto na bulk na, yung sobrang dami na nang gagawin mo. So iba yung nauunti-unti mo kasi nga nakaplano ang lahat. In this, mahalaga na alam mo yung academic calendar. Okay? So, yung plano mo, hindi planong pansarili mo. Nakaayon yun kasi nga mag-aaral ka, mahalagang i-consider mo yung academic calendar. Kailan ba yung prelim exam? Kailan ba yung midterm exam? Kailan ba yung final exam? Kailan ang mga submission ng projects? Kailan ang computation of grades? Para hindi ka nahuhuli. At syempre, kapag exam time, tapos tumama yan sa schedule sa trabaho mo, mag-isip ka, planuhin mo, alin ang priority mo. So, of course, sa orientation, pinapaliwanag ng guro yan. Kailan kayo pwedeng makonsider na excuse sa exams? Okay? So, hindi kasi maaari na palagi kang mag-excuse. Prelim, nag-excuse ka. Tapos midterm, nag-excuse ka uli. Finals, nag-excuse ka uli. So, baka hindi yan okay. Kaya planuhin mo para, kumbaga, on schedule ka. Alin ang mag-a-adjust, yung schedule ng school o yung schedule ng trabaho mo. Okay? So, syempre, dalawa yan. Pero meron kang priority dyan. Okay? So, alin ang mag-a-adjust, planuhin mo para ma-arrange mo. Pwede mong iset na kung ito yung exam day, pwede kang makipag-arrange sa trabaho mo na yun ang papatakan ng day off mo. So, day off mo nakalaan sa schedule ng examination. O, wise move yun, diba? Tip number 2, be a great time manager. Okay? So, ibig sabihin, alam mo na gamitin ng tama yung oras mo. For example, nagbabiyahe ka ng 30 minutes. Sa 30 minutes na yon, pwede ka nang may na-record na lesson sa iyong device, sa iyong cellphone. So, habang nagbabiyahe ka, napapakinggan mo siya. So, para bang podcast. Nagbabiyahe ka for 30 minutes going to work. At the same time, nakikinig ka dun sa mga lessons sa mga subjects mo. Kung isang subject man yan or dalawang subject, ang laking bagay na niya na napakinggan mo siya while you are traveling. Okay? So, mahalagang great time manager ka. For example, mahaba naman yung break mo. So, pwede ka uling makinig ng lesson, pwede ka uling magbasa, or may baon kang libro, may baon kang handout. Or napicturan mo na sa cellphone mo yung lesson. Parang mas madali yun, diba? Sinuzoom lang natin. So, ang dala lang natin ay cellphone, hindi na dala yung mabigat na libro or yung handouts na multiple pages. Nakakapag-aral na tayo. So, dito sa pagiging great time manager natin, syempre, may sakripisyo dyan. Medyo mahirap yan. So, ang tanong, how much are you willing to sacrifice para ma-achieve yung mga goals mo? Tsaka dito, pumapasok yung flexibility natin. Kailangan medyo keen observer din tayo. Bakit po, ma'am? Kasi for example, ganun na yung technique mo. Sa palagay mo ay good time manager ka na. Pero nung last semester, na incomplete ka.
Big sabihin, may kulang ka na project, o baka hindi ka nakapag-exam, or baka hindi ka nakapagsagot sa Google Classroom ng activity na nilagay doon, or activities, medyo marami. So, anong gagawin ngayong semester na to? Papayag ka ba na ikaw ay incomplete uli? Or mag-i-improve ka? Okay? Actually, okay pa yung incomplete. Paano kung failing grade yung nakuha mo last semester? So, on being a great time manager, of course, you are also thinking of ways on what to do so that you can do it better next time. Okay? Hindi kasi pwedeng sinisisi mo si sir kasi, si ma'am kasi, hindi ako binigyan ng consideration. Okay, dito, alam na alam mo yung position mo, working student ka, so talagang marami kang dapat ipag-adjust. So dito, of course, you can seek for consideration, but you cannot be possibly granted by, frequent consideration. Lahat, for example, ng term, in the whole 54 hours, you have this, how many weeks? 18 weeks ay puro consideration ang nahingi mo sa iyong professor, baka hindi talaga okay yun. So dito, check it out. Okay ba yung iyong technique, strategies last time? Kung hindi naging okay yung bunga, may bagsak ka, may incomplete ka, do something. Kasi kahit enroll ka ng enroll, posible na hindi ka makagraduate within 4 years. Okay? Hindi kasi yun yung enroll ka lang ng enroll. Kailangan may natututunan at nakakapasa. At kung posible pa, mas maganda yung grado. Marami tayong mga narinig or napanood na success stories na halimbawa security guard siya, pero gumraduate siya cum laude. So kung kaya niya yun, posibleng kaya mo rin. Okay? Number 3, stay updated and don't be left behind. Okay, updated po saan ma'am? Updated sa kung ano yung instructions or activities sa subject na ito. So kung may 7 kang subject, 7 yung i-check mo, 7 yung titingnan mo. Kung may na-miss ka or na-absent ka last time, check mo anong latest na gagawin sa class group chat. Meron kang kaibigan sa klase, so magandang makipag-usap ka sa kanya. Or pwede rin itanong mo sa iyong professor. Okay, pero see to it na bago mo itanong, nag-check ka na sa iba, nag-check ka na sa kaklase. Hindi kasi pwedeng direkta ka, hindi ka man lang nag-check ano yung nasa Google Classroom, ano yung instructions sa class group chat. So, kumbaga, last resort yung itatanong mo sa sir or sa ma'am. Number 4, attend synchronous meetings as frequent as possible. Okay, so synchronous meeting is a good venue for sharing your ideas, for interaction with your professor and your classmates, and for you to have a good chance to get a higher recitation grade. So, kung iniisip mo na ay recorded naman, pwede namang yung recorded ang mapanood ko or mapakinggan ko, iba yung mismong nandoon ka sa synchronous meeting na yon, sa session na yon. Kasi makakapag-recite ka, makakapag-interact ka, plus syempre pag nag-recite ka, maganda yung points mo for recitation. Kaya wag mo siyang baliwalain. While you are answering activities, for example, sa asynchronous, iba talaga yung present ka sa synchronous meeting. Number 5, of course, hindi pwedeng kalimutan to. Stay healthy. Okay, how are you going to do that? Of course, you eat nutritious food, and this time around, kailangan maingat tayo, sundin natin ang protocols, at talagang alagaan natin yung sarili natin, tsaka sa katulad yung working student at kami, katulad namin na talagang push ng push sa trabaho, madalas kulang tayo sa tulog. Kaya kung may magandang pagkakataon, at least makakumpleto tayo ng magandang tulog twice a week or thrice a week. Okay, nararamdaman natin yan kapag very drowsy na tayo or parang minsan ang bagal na ng pick up natin, yung cognitive natin, ang bagal-bagal na. So, we have to check on that. Okay, physically, mentally, check natin. We need to stay healthy. Okay, kasi very challenging talaga yung routine ng nagtatrabaho at the same time nag-aaral. Okay, parang ako nun. There was a time, that I was working, I was taking my PhD, and I'm taking care of 2 young boys.
So, I need to juggle, you know. Kaya nung time na yun, may planner ako. Yung planner ko, hindi totoong planner. Reusable paper yun na nilagyan ko ng 3 columns. Sa 3 columns na yun, nakalista. Ito yung home duties ko. Ito yung teaching obligations ko. Ito yung PhD tasks ko. So, yung 3 na yun nagsasabay. Syempre, marami pang iba. Pero yun yung mga major chunks nung aking schedule at that time. Okay? Kasi wala dapat ma-compromise. Syempre, meron ka din doon dapat time for relaxation. Okay? Number 6, embrace challenge. Okay? Don't be sad that you are a working student. Okay? Hindi nakakalungkot maging working student. Dapat proud ka pa nga. Kasi hindi lahat ng tao kayang mag-working student. Tsaka yung iba ay hindi talaga napapanindigan maging working student. Alam mo, napaka-meaningful, napaka-inspirational ng tinatakbo mo ngayon. Okay? In the future, ang ganda ng kwento ng buhay mo. Kasi nag-work ka, at the same time, nag-aaral ka. Alam natin kung gaano nakakapagod yan. Pero in the end, alam mo, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga na kaya mo yan at naabot mo yung pangarap mo. Okay? So, dito lang talaga, kailangan positive tayo at we stay tough and dignified. And of course, make yourself worthy of respect still. Kaya, huwag tayong paawa, huwag tayong pahabag. Nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, fighting. Okay? Remember, inspirasyon ka. Kasi pag lagi kang nagpaawa, lagi ka na lang nakiusap, gusto mo magka-grade ka, makapasa ka through pakiusap, hindi through academic performance, nako, hindi okay yun talaga. So, yung reputation mo, alagaan mo pa rin. Okay? Number 7, and so far, this is the last tip. Okay? Keep going. Okay? Go lang ng go. So, ano ba yun? 4 years ka lang namang magsasacrifice. Kung 4 years yung course mo, in 4-year time, okay na okay ka na. You have your goals, go achieve your goals. Okay, alam mo, there was a time that I conducted my research, employability of graduates of the course or the program where I am into. And in that research, alam mo yon, mga nakadaupang palad ko, yung mga graduates namin, at saka yung sa other study, yung employer's feedback, alam mo yun, ang ganda ng feedback sa kanila. Tapos yung ibang nakahalubilo ko na mga respondents sa research na to, alam mo, alam na alam ko kasi tumatak sila sa akin. Mga working student to. And I was surprised. It's like after 2 years niya makagraduate, manager na siya sa isang malaking fast food chain dito sa bansa natin. Paano nangyari yun, ma'am? In 2-year time, manager na kaagad siya. Alam nyo kasi nung nag-aaral siya, dati na siyang nagtatrabaho sa fast food chain na yon. So, kumbaga, naka-build na rin siya ng reputation. And alam nyo ba, nung nag-aaral yan, kaya siya tumatak sa akin kasi never siyang nakiusap. Never siyang, minsan nalilate yung submission niya, pero nagsasubmit pa rin siya. It's like having this a little late than not submitting at all. So, nakagraduate siya sa kurso na yon na isa ako sa mga professors. At humanga ako sa kanya at nagulat nga ako nung nag-conduct ako ng research ng employability, isa na siyang manager. So, nakakatawa, diba? Hindi mo akalain na in 2 years, yung part-time student na yon ay isa na siyang manager sa isang malaking fast food chain dito sa bansa natin. Okay, at ang dami pa actually success stories, kaya I'm telling you, just keep going. Okay? May mararating ka. It's just that the road to that is not smooth at this moment. Okay? So, kumbaga, nandyan yung sacrifices. Kaya, pray lang, tapos gawa lang ng gawa, aral lang ng aral. But of course, don't forget, strike a balance. Okay? Kasi pag lumamang ka sa trabaho, baka bumagsak yung academic performance mo. Pagka naman nasobrahan mo yung dito sa pag-aral mo ng time, na absent ka na, baka naman mag-suffer yung sa work nyo. So dito talaga, magaling talaga dapat kayo mag-balance. Kaya kung mapansin mong parang, teka muna, parang di okay to, adjust agad. So just keep going, but be dynamic, be flexible. Okay? So, ikaw
ang success story ng buhay mo. Kaya go lang. So thank you so much. Sana nakatulong sa iyo ang lesson video na to. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!